Everyone, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So bago po tayo, sa mapagpalang umaga din po sa aming pastor, sa aming founder ng The Word of God Spirit and Life Ministry, kay Pastor Alfred Caslam, sa buong pamilya lahat ng mga members. Good morning, good morning. Sa isang mapagpalang umaga din po sa aming pastor sa Bohol. Kay Pastor Tupi Loyumo ng Bohol, sa buong pamilya lahat ng mga members. Good morning, at isang mapagpalang umaga din po sa aming pastor sa Cebu kay Pastora Say Pinote. Sa buong pamilya lahat ng mga members, good morning, at isang mapagpalang umaga din po sa aming pastor sa Claveria Ani, kay Pastor Jury Catarata, sa buong pamilya lahat ng mga members, at sa Claveria Mati kay Pastor Bernie Sinagunya, sa mapagpalang umaga sa Pastor sa buong pamilya lahat ng mga members, at lalo-lalo na sa ating mga pastor, sa mga kay Pastora Ana Bilpitalio, Pastor Galdo, sa buong pamilya, lahat ng mga members, at sa lahat ng mga members ng The Word of God Spirit and Life Ministry. Once again, I'm Pastora Vivian Lizardo, The Word of God Spirit and Life Ministry, San Isidro Homes, Cabuyao. So, inaanyayahan ko kayo na lagi kayo makatune in dito sa ating gawain, upang malaman natin kung paano tayo mamuhay sa pamamaraan ng Diyos. So tayo po'y manalangin sa Panginoon upang mahinda natin ang magandang balita sa oras na ito. Heavenly Father, we come to you this beautiful days with abundant thanksgiving and praise. In the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, Father, thank you for the great new day. With your unconditional love, joy, peace, unity, loving kindness, mercy, miraculous ways in our life, Father. Thank you, Father God, for giving us strength, courage, understanding, wisdom. Holy Spirit, you're the best teacher. We acknowledge and allow you to use my mouth to speak your words to every one of us. Salamat, Holy Spirit, sa pag-open ng billion viewers, subscriber, upang makatune in dito, upang mailigtas sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Thank you, Heavenly Father, ng aming mga kaaway, hindi nakagawa ng sandata para gamitin ang kanyang mga labi para magsalita laban sa amin dahil ang aming katuwiran ay mula sa Panginoon sa Kristo. Thank you, Father God, sa anointing to impart to your servant, to me, to destroy all the works of our enemies, against principalities, against power, against the rulers of darkness of this world, against the spiritual wickedness in high places, Satan, demons, spirit of sickness, spirit of witchcraft, spirit of poverty, anxiety. I will destroy you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ginagapos kita, tinatalian kita. Bumalik ka sa halos na yung pinanggalingan. Demons, evil spirit, 2,000 years ago ang nakalipas, your defeated enemies through the blood of Jesus Christ, naglinis at patawad sa aming mga kasalanan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay, kami nabubuhay lamang sa pamamagitan ng pag-ibig na ibinigay ng aming Panginoon sa Kristo na siyang kinabubuhay namin, kaya kami ay wala ng sakit, sapagkat siya ang nagdala ng lahat ng aming karamdaman. Kaya ikaw, Satan, you're defeated. 2,000 years ago ang nakalipas, at complete healing ang natanggap namin na mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng latay ng Panginoon sa Kristo. We love you, Father God in heaven. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. All glory and honor is in Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Magandang umaga po sa ating disclaimer po tayo. Narito po tayo upang matuto sa pamamaraan ng Diyos, upang turuang lubos sa lahat ng kabanalan at gawang mabuti. Lahat po ng babanggitin dito, mula lamang sa kasulatan ng kanasya ng mapapakinabangan, upang matuto sa katuwiran at pamamaraan ng Diyos, upang makamtan natin ang nais ng Diyos sa atin na pagpapalang espiritual, pagpapalang financial, pagpapalang physical, at pagpapalang emotional. So, hindi po tayo nananakit or nanguhusga ng iba. Narito po tayo upang matuto sa pamamaraan ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Glory to God. So, good morning once again. So, kaya nga, ito ang magandang balita na ipinahag sa atin ngayong oras na ito. So, buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa Exodus 23 verse 25. Sabi niya rito, And you shall serve the Lord your God, and He shall bless thy bread and thy water. And I will take sickness away from the midst of thee. So kaya nga ito'y sinasabi ng Panginoon
Nasabi niya, paglingkuran natin ang Panginoon at babasbasan niya ang ating tinapay at ang iyong tubig at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. So kaya nga ito sinasabi na, nangangahulugan dito na sinasabi ng Panginoon na kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi tayo maghihirap, hindi tayo magugutom, at higit sa lahat, walang sakit na mananatili sa kanyang mga anak sapagkat ito ang pangako ng Panginoon na sabi niya na aalisin niya ang sakit sa gitna, aalisin niya ang mga kahirapan sapagkat sabi niya kapag naglingkod tayo sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng tinapay at tubig at aalisin niya ang sakit. So ibig sabihin, hindi mananatili ang kahirapan, hindi mananatili ang sakit sa mga tao ng Diyos kapag tayo naglilingkod. Kaya nga ito yung ating pag-uusapan. Pag-uusapan ngayon na magandang balita, ano ang ipinangako tungkol sa sakit? Ano ang pinangako ng Diyos sa mga tao nakakaranas ng sakit? So kaya nga ito yung ating pag-uusapan na mahalaga. Kaya basahin natin sa banal na kasulatan. So kaya nga ang talatang ito ay bahagi ng isang mas malaking kung saan ang Diyos ay nagbibigay ng mga tagubilin. Nagbibigay ng mga tagubilin ng Diyos sa mga tao ng Diyos, sa lahat ng mga sumasampalataya tungkol sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. So kabilang ang pagsamba, mga batas at mga etika na pag-uugali. Sa particular na talatang ito ay pinangako ng Diyos ang mga pagpapala at ang pag-alis ng mga sakit para sa mga sumasamba at sumusunod sa Kanya ng tapat. So kaya nga binibigyan din ito ang kalagahan ng debosyon sa Diyos at ang mga pakinabang na dulot ng gayong debosyon. So kaya dapat sinasabi nga dito para tayo ay gumaling sa lahat ng mga karamdaman dahil ito ang ipinangako ng Diyos ang kagalingan sa kanyang mga tao. So kaya, ano ang ipinangako ng Diyos sa mga tao tungkol sa nararanasang sakit ng mga tao? Kaya nga ito ang binigay ng Panginoon na nangako siya ng mga pagpapala at pag-aalis sa mga sakit para sa mga sumasamba at sumusunod sa kanya ng tapat. So kaya nga ito binibigyan din ng kalagahan ng debosyon sa Diyos at mga pakinabang na dulot ng gayong mga pagsamba sa Diyos. So kaya nga narito ang mga talatang nauugnay sa kasama ng potensyal na aral ng moral kung bakit tayo ay pinangakuan ng kagalingan sa lahat ng karamdaman. So ano ang pangako ng Panginoon? Ang pangako tungkol sa pagpapagaling. Kaya nga sinasabi niya rito, dahil tayo pinangakuan ng pagpapagaling, sabi niya rito sa James chapter 5 verse 14 to 15, may sakit bagang sino man sa inyo? Tawagin nila ang matanda sa iglesia sa simbahan upang ipanalangin sila at pahiran ng langis. Sa pangalan ng Panginoon, kung nagkasala, sila ay patatawarin. So, ito yung sinasabi na dapat ipahayag natin ang ating kasalanan sa lahat ng mga nagawa natin ng kasalanan upang ang sakit ay hindi mananatili. Kaya nga tayo ay pinangakuan ng Ama ng kagalingan sapagkat siya ang sinasabi dito na tayo ay pagagalingin sa pamamagitan ng ating pananampalataya at dapat ipahayag natin ang ating mga kasalanan dahil ito ang dahilan kung bakit ang mga tao ay nakakaranas ng sakit sapagkat ang kasalanan ang umahadlang para sa mga kagalingan. Kaya dapat tayo humingi ng kapatawaran sa mga taong nagawa natin ng pagkakamali or kasalanan. Kung sa Diyos tayo nagkasala, humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. Kaya nga ito binibigyan din ng talatang ito ng kapangyarihan, ng pananampalataya, panalangin, at suporta sa komunidad sa panahon ng karamdaman. Itinuturo nito sa atin ang paghahanap ng espiritual na patnubay at pagsama-sama bilang isang komunidad ay maaaring humantong sa pagpapagaling
at pagpapatawad. So kaya yan ang sinasabi na kung gusto natin na tayo gumaling, nangako ang Diyos ng kagalingan, kaya kailangan natin na tayo manampalataya lang at humingi ng pagpapatawad upang tayo gumaling, sapagkat sinasabi niya na tayo pinagaling sa pangalan ng Panginoon at sa pamamagitan ng mga panalangin tayo gumaling, at kung nagkasala tayo patatawarin, kaya tayo wala ng mararanasang sakit sapagkat tayo pinatawad na ng Ama. So ano pa ang moral na aral sa pamamagitan ng pangako ng Panginoon na sinasabi niya rito, yung ipinangako ng Panginoon na tayo pagagalingin sa lahat ng karamdaman. Yung pangalawa, ito yung sabi niya, pangako ng presensya ng Diyos sa karamdaman. So nangako ang Diyos na naandyan siya sa kabila ng iyong nararanasan. Kaya sinasabi dito, Psalm 41 verse 3, inaalalayan sila ng Panginoon sa kanilang higaan at ibinabalik sila mula sa kanilang higaan ng karamdaman. So, ibig sabihin nito na ito'y ang presensya ng pangangalaga ng Diyos sa mga may sakit. So, naandyan siya upang tayo pagalingin. Itinuturo sa atin na kahit sa panahon ng karamdaman, nagbibigay ang Diyos ng kaaliwan at panunumbalik. Binibigyan din ito ang kanyang habag at katapatan sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Kaya tayo nangako ang Diyos na tayo ay ibabangon sa lahat ng mga nararanasan nating mga sakit. So yan yung pangako na ang presensya ng Diyos, nariyan siya upang tayo ibangon. Ibangon ka mula sa kahirapan, ibangon ka mula sa karamdaman, ibangon ka mula sa mga pagdurusa. Kaya na mararanasan natin ang kagalingang espiritual at physical na kagalingan sapagkat siya ang nagbibigay ng kaaliwan at pagpapanumbalik na binibigyan din dito ang kanyang katapatan at habag at awa sa mga taong sumasampalataya sa kanya. So yan ang katotohanan na sinasabi sa Biblia na ipinangako sa atin tungkol sa mga nararanasan ng sanlibutan, na siya ay magpapagaling tungkol sa pagpapagaling at tungkol sa presensya ng Diyos mula sa mga nararanasang karamdaman ng tao. Na andyan siya upang siya'y umalalay sa atin. At sinasabi pa niya rito, moral na aral, pagkamaawain at pag-aalaga. So nangangalaga ang Diyos sa atin. Kaya nga sinasabi niya sa Mateo 25 verse 36, kailangan ko ang damit at bihisan mo. Bihisan mo ako, may sakit ako at inaalagaan mo ako. Nasa bilangguan ako at dinalaw mo ako, sabi ng Panginoon. So kaya nga narito sinasabi dito, ang talatang ito na bahagi ng parabola ng mga tupa at ang mga kambing ay nagtuturo ng kalagahan ng pagpapakita ng habag at pangangalaga sa mga may sakit. So binibigyan din ito ang moral na tungkulin na magbigay ng suporta at tulong sa mga nangangailangan. Sumasalamin ito ng pag-ibig at mga turo ng ating Panginoon Kristo. So ito ang katotohanan na sinasabi sa banal na kasulatan na tayo ay sinasabi na this verse is a part of parable of the sheep and the goat. So kaya kailangan na sinasabi kung tayo ay sheep, dapat sumusunod tayo sa salita ng Panginoon. Ito yung kalagahan na nagpapakita ng nagtuturo ng kahalagahan ng pagpapakita ng habag at pangangalaga sa mga taong nangangailangan, lalong-lalo na sa mga taong nakakaranas ng sakit. So kaya nga kung tayo ay nananampalataya sa Panginoon, siya ang magdadala ng lahat ng karamdaman ng sangkatauhan. So ito yung moral na tungkulin na nagbibigay sa atin ng suporta at tulong sa mga nangangailangan na sumasalamin ng pag-ibig at mga turo ng ating Panginoong Kristo. Yan ang katotohanan na magandang balita na ipinahayag ng ating Panginoong Kristo sa ating buhay. Sa pamamagitan lamang ng pagtanggap natin at sinabi niya sa kanyang salita, dahil tinanggap natin siya, sinabi niya sa John 1 verse 12, ang sino mang tumanggap sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos.
Kaya nga kung tayo mga anak ng Diyos, 100% na tayo ay pinagaling na